Sa bangko, kahit na magdeposito ka ng 100,000 yen, ang madaragdagan lang nito ay humigit kumulang 2,000 yen lamang. Kung pag-uusapan ang rate ng kita, ito ay nasa 2 hanggang 3% lamang. Subalit kung mamumuhunan ka sa tinatawag na ETF, maaari mong maparami ang pera mo ng halos 10% sa mas ligtas na paraan kumpara sa pagbili ng stock. Ang 100,000 yen ay maaaring maging 110,000 yen. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi pa rin alam kung ano ang ETF. Kaya ngayon sa pandaigdigang ekonomiya ay papaliwanag ko ng lubusan ng lahat tungkol sa ETF sa paraang simple at madaling maunawaan ng kahit isang batang elementarya. Ang pinakamadaling paraan upang maunawaan ito ay isipin ang isang tindahan ng prutas. Ang ETF mismo ay eksaktong ang set ng halo-halong prutas na iyon. Ito ay ang pagbebenta ng mga stock ng iba't ibang kumpanya na nakapack sa isang basket. Halimbawa, ipagpalagay na ang stock ng Toyota Motor ay 3,000 yen bawat share. Ngunit ang pag-invest ng lahat sa Toyota lamang ay may panganib dahil kung may problema ang presyo ng stock ay maaaring bumagsak ng tuluyan. Kung nais mong mag-invest ng mas matatag kahit na hindi malaking kita at gusto mong bilhin ng sama-sama ang Toyota, Sony, Kia, Mitsubishi, UFJ at BPP, ngunit ang pondo para invest ay limitado. Sa ganitong pagkakataon, bumili na lang ng ETF. Ang Nikkei 225 ETF ay ang 225 kumpanya na kumakatawan sa Japan na nakapack sa isang basket. Ang presyo ay mula ilang libong yen hanggang ilang 10,000 yen bawat share, ngunit kung bibilhin mo ito kasama na ang Toyota, Sony, SoftBank, Nintendo at BPP. Ito ay katulad ng pag-diversify ng investment sa 225 kumpanya. Sa ganitong paraan, kahit bumaba ang Toyota, maaaring tumaas ang Sony o tumaas ang Mitsubishi UFJ kaya tiyak na na-spread ang panganib. Bakit posible ang ganitong bagay? Dahil may malalaking kumpanya na gumagawa ng ETF, ang BlackRock o Vanguard at BPP. Ang mga kumpanyang ito ay nangongolekta ng ilang trilyong yen at binibili ang lahat ng stock ng 225 kumpanya. Halimbawa, 1 milyong share ng Toyota, 500,000 share ng Sony at BPP. Pagkatapos hahati nila ito sa napakaliit na piraso at ibebenta sa atin. Mas madaling maunawaan kung isipin ang buffet sa restaurant. Sa buffet may Japanese food, Chinese food, Western food dessert. Lahat ay naroroon. Hindi lang isang uri ng pagkain ang kakainin kundi maraming uri ng kaunti-kaunti. Ganito rin ang ETF. Hindi lang isang kumpanya ang invest kundi maraming kumpanya ng kaunti-kaunti. Dito lumalabas ang mahalagang tanong. Kung bibili ka ng ETF, tiyak bang kikita ka? Hindi talaga. Maaari ring bumaba ang halaga ng ETF. Noong 2008 may pandaigdigang krisis sa ekonomiya, ang Lehman Shock. Maraming malalaking bangko ang nabangkarota. Sa panahong iyon, halos lahat ng ETF ay bumaba ng halos kalahati. Ang 100,000 yen ay naging 40,000 yen. Nakakatakot diba? Maraming tao ang natakot at nagbenta. Ngunit ang mga hindi nagbenta at nagtiis, anong nangyari sa kanila? Kamangha-mangha pagkatapos ng 2 taon ay na-recover na ang orihinal na puhunan. Pagkatapos ng 5 taon ay naging doble. Pagkatapos ng 10 taon ay naging 4 na beses. Bakit? Dahil ang mga kumpanya ay muling nagsimulang kumita, na-recover ang ekonomiya at normal na muli ang mga kumpanya. May cycle ang ekonomiya, umuulit ang pagiging mabuti at pagiging masama. Tulad ng pag-uulit ng tag-araw, taglagas, taglamig, tagsibol. Ngunit sa pangmatagalang pananaw patuloy itong lumalaki. Kung noong 1980 ay nag-invest ka ng 100,000 yen sa US stock ETF, ngayon ay lampas 17 million yen na ito, 70 beses na. Sa pagitan niyon ay maraming krisis sa ekonomiya at maraming pagbagsak, ngunit sa huli ay tumaas pa rin dahil patuloy na umuunlad ang sangkatauhan, sumusulong ang teknolohiya at lumalaki ang mga kumpanya. Kaya ang ETF ay hindi sprint kundi marathon. Dapat itago ng matagal, minimum 5 taon, 10 taon, 20 taon. Huwag bilhin gamit ang pera na gagamitin bukas. Dahil kapag bumaba, matatakot ka at ibebenta. Bumili gamit ang spare money na hindi gagamitin sa loob ng ilang taon at hayaan itong matulog ng matagal. Ngayon tingnan natin ng seryoso ang mga uri ng ETF. Marami ang ETF ngunit sapat nang malaman ang 4 na pangunahing uri. Una, may index ETF. Isipin ang index bilang listahan ng ranking ng mga kumpanya. Sa Japan, pipiliin ang 225 malalaking kumpanya at gagawa ng listahan. Number 1 Toyota, number 2 Sony, number 3 Mitsubishi, UFJ at BPP. Ang listahang ito ay tinatawag na Nikkei Average o Topics. Ang index ETF ay sumusunod ng eksakto sa listahang ito. Binibili ang lahat ng kumpanya sa ranking.
Ang nabanggit na Nikkei 225 ETF ay eksaktong iyon. Kung bibili ka ng isa, invest mo ang mga kumpanyang kumakatawan sa Japan. Sa Amerika, may ETF na tinatawag na SPY. Ito ay sumusunod sa listahan na S500 pesos. Kasama ang 500 pinakamalalaking kumpanya sa Amerika. Mga kahanga-hangang kumpanya lamang tulad ng Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia. Ang SPY ay humigit kumulang 80,000 hanggang 100,000 yen bawat share, maaaring isipin mong mahal. Ngunit pag-isipan ng mabuti, hindi naman talaga mahal. Ang isang share ng Apple ay humigit kumulang 30,000 yen, ang Microsoft ay humigit kumulang 60,000 yen. Kung gamitin ang pera para bilhin ang Apple at Microsoft sa halip ay makakabili ka ng SPY at invest sa 500 kumpanya, mas malaking bargain iyon. Sa loob ng SPY, pare-pareho ba ang proporsyon ng bawat kumpanya? Hindi. Mas marami ang mga malalaking kumpanya dahil si Nvidia ang pinakamalaki, humigit kumulang 7% ng SPY ay Nvidia. Si Microsoft ay 7%, si Apple ay 6% at BPP. Ang maliliit na kumpanya ay maaaring 0.1% lamang. Bakit ginagawa ito? Upang maipakita ang aktual na ekonomiya. Kung mabangkarota ang Apple, malaki ang epekto sa ekonomiya. Mas malaking bagay iyon kaysa sa pagkabangkarota ng isang maliit na kumpanya. Kaya mas maraming malalaking kumpanya ang inilalagay. Sa aktual na kasaysayan ng SPY ay tumaas ng average na 10% kada taon. Kung ilagay mo ang 100,000 yen pagkatapos ng isang taon ay 110,000 yen. Kung itago ng 10 taon, 260,000 yen. Kung 20 taon, 670,000 yen. Kahit sa bangko pagkatapos ng 20 taon ay hindi pa rin magiging 110,000 yen. Ngunit ito ay average. May taon na tumataas ng 30%, may taon na bumababa ng 20%. Noong 2008, bumaba ito ng 37%. Noong 2022, bumaba ng 18%. Ngunit sa sumunod na taon ay tumaas muli, kaya mahalaga ang long-term investment. May sikat din na ETF na tinatawag na QQQ. Ito ay sumusunod sa Nasdaq 100 high-tech company lamang ang nakolekta. Mga kumpanya tulad ng Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Google, Netflix. Mga kumpanya lamang na gumagawa ng computer, smartphone, artificial intelligence. Ang QQQ ay mas volatile kaysa sa SPY, parang roller coaster. Kapag tumaas, mas tumataas. Kapag bumaba, mas bumababa. Noong 2022, nang bumagsak ang high-tech stocks, ang QQQ ay bumaba ng 33%, mas malaking pinsala kumpara sa 18% pagbagsak ng SPY. Ngunit noong 2023, ang QQQ ay tumaas ng 55%, samantalang ang SPY ay 24%. Kung sigurado kang patuloy na lalago ang artificial intelligence at magiging mas mahalaga ang teknolohiya sa hinaharap, bilhin ng QQQ. Ngunit dahil malaki ang pagbabago, baka matakot ka kapag bumaba at ibenta. Maaaring mahirap para sa mahinang mental. Susunod, may sector ETF. Ang sector ay ang larangan ng industriya. Tulad sa restaurant na nahahati sa Japanese restaurant, Chinese restaurant, Italian, ganito rin ang mga kumpanya. Nahahati sa technology, finance, healthcare, energy at BPP. Ang XLK ay technology sector ETF. Kasama ang high-tech company ng Amerika lamang. Mga kumpanya tulad ng Apple, Microsoft, Nvidia, Adobe. Kung iniisip mo na patuloy na lalago ang artificial intelligence, lilitaw ang self-driving car at magiging karaniwan ang metaverse, bilhin ang XLK. Sa aktual, ang XLK ay naging 6 na beses sa loob ng 10 taon. Bakit? Dahil lumitaw ang iPhone, lumaki ang YouTube, naging normal ang Netflix, lumago ang artificial intelligence, at kumita ng malaki ang high-tech company. Ang mga bagay na wala 10 taon na ang nakalipas ay ngayon ay normal na ginagamit. Tumatawag ng taxi sa Uber, nanonood ng pelikula sa Netflix, nagtanong sa ChatGPT. Ang XLV ay healthcare sector ETF. Kasama ang mga hospital, pharmaceutical company, medical equipment manufacturer, mga kumpanya tulad ng Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott. Habang tumatanda ang tao, mas madalas pumunta sa ospital. Sa Japan ay tumataas ang pagtanda at sa buong mundo ay tumataas ang average life expectancy. Kaya inaasahan na patuloy nakikita ang mga kumpanya ng ospital at gamot. Lalo na noong pandemya ng corona, kumita ng malaki ang mga kumpanya sa paggawa ng bakuna. Ang magandang punto ng healthcare ay medyo ligtas kahit masama ang ekonomiya. Dahil kahit masama ang ekonomiya, kung magkasakit ka ay pupunta ka pa rin sa ospital. Meron ding commodity ETF. Ang commodity ay mga raw material tulad ng ginto, pilak, tanso, langis.
Ang commodity ETF ay aktwal na bumibili at nag-iimbak ng mga ito o bumibili ng kontrata. Ang GLD ay gold ETF. Ang kumpanyang gumawa ng ETF na ito ay nag-iimbak ng totoong ginto sa vault pagkatapos ibebenta ang maliit na piraso nito sa atin. Kung tumaas ang presyo ng ginto, tumataas din ang presyo ng GLD. Kung bumaba, bumababa rin. Bakit bibili ng ginto? Dahil safe asset ito. Kapag hindi stable ang ekonomiya, bibili ng ginto ang mga tao. Kapag may digmaan o malaking krisis sa ekonomiya, tumataas ang presyo ng ginto. Sa aktwal noong financial crisis ng 2008, ang stocks ay naging kalahati, ngunit ang ginto ay tumaas pa. Noong pandemya ng corona noong 2020, mabilis na tumaas ang presyo ng ginto, kaya ang gold ETF ay parang insurance. Karaniwan ay hindi tumataas tulad ng stocks, ngunit sa malaking krisis ay pinoprotektahan ka. Sinasabi ng mga eksperto na ligtas na magkaroon ng humigit kumulang 10% ng asset sa ginto. Sa aktwal, ang mga master investor ay bumibili ng kaunti-kunti ng ginto kahit mabuti ang ekonomiya. Magandang malaman din ng bond ETF. Ang bond ay parang utang na papel. Ito ay dokumento kung saan nangangako ang bansa o kumpanya na mangutang at ibalik ng may interes. Kung bibilhin mo ang dokumentong ito, makakatanggap ka ng interes sa huli. Ang AGG ay US Bond ETF. Ito ay koleksyon ng mga bond na inisyu ng gobyerno ng Amerika o mga kumpanya. Ang bond ay mas ligtas kaysa sa stock. Mababa ang posibilidad na mabangkarota ang bansa o malalaking kumpanya, lalo na ang gobyerno ng Amerika na hindi kailanman nabigo sa pagbabayad ng utang sa kasaysayan. Ang AGG ay nagbibigay ng humigit kumulang 3 hanggang 4% interes kada taon. Mas kaunti kaysa sa stock ETF, ngunit mas marami kaysa sa bangko. At kapag bumababa ang stock, madalas tumataas ang bond. Dahil natatakot ang mga tao sa stock at inililipat ang pera sa bond. Kaya kapag gumagawa ng asset, maganda ang paghahalo ng stock ETF at bond ETF. Halimbawa, 60% stock, 40% bond. Kahit bumaba ang stock, susuportahan ng bond kaya hindi nakakatakot. Habang tumatanda, karaniwang dinaragdagan ang proporsyon ng bond. Sa 20s, 80% stock, 20% bond. Sa 50s, 50% stock, 50% bond. May mapanganib ba na ETF? Ang leveraged ETF at inverse ETF. Ang leveraged ETF ay nagpaparami ng galaw ng merkado ng 2 beses o 3 beses. Ang TQQQ na ETF ay kung tumaas ng 1% ang Nasdaq, tumataas ito ng 3%. Sa kabilang banda, kung bumaba ng 1%, bumababa ito ng 3%. Maaring magbigay ng malaking kita, ngunit maaari ring magdulot ng malaking pagkalugi. Ang inverse ETF ay kapag bumababa ang merkado, kikita pa ito. Binibili kapag sigurado kang babagsak ang merkado. Ngunit ang mga ETF na ito ay hindi dapat bilhin ng mga baguhan. Kahit mga eksperto ay nahihirapan sa mga produktong ito. Maaaring kumita ng malaking pera sa maikling panahon, ngunit maaari ring mawala ang lahat sa maikling panahon. Kaya aling ETF ang dapat bilhin. Walang tamang sagot, ngunit para sa mga baguhan, ang index ETF ang pinakaangkop, tulad ng SPY o QQQ. Inirekomenda rin ng mga eksperto ang index ETF. Kahit ang pinakamahusay na investor sa mundo na si Warren Buffett ay nagsasabi na para sa karamihan ng mga tao bumili na lang ng S500% index fund. Bakit? Dahil pinatunayan ng kasaysayan. Sa nakaraang 100 taon ng US stock market ay tumaas ng average na 10% kada taon. Siyempre may mga pagbagsak sa daan, ngunit sa huli ay tumaas. At dahil diversified sa 500 kumpanya, ligtas ito. Magkano dapat invest lamang ang pera na hindi makakaapekto sa buhay kung mawala. Huwag ilagay ang living expense o emergency fund. Dapat gamitin lamang ang spare money na hindi kailangan sa ngayon. Dahil kailangan ng mental na kaluwagan upang hindi matakot at magbenta kapag bumaba. At maganda ang mag-accumulate ng kaunti-kunti kada buwan. Kung ilagay mo ng 1 beses ang malaking pera, maaaring eksaktong mataas ang presyo sa panahong iyon. Ngunit kung mag-accumulate ng 10,000 yen kada buwan, bibili ka sa mataas at mababa kaya average ang purchase price. Ito ay tinatawag na dollar cost averaging. Halimbawa, mag-accumulate ng 10,000 yen kada buwan sa SPY sa loob ng 20 taon. Kabuuan ay 2,400,000 yen ang invest. Kung kalkulahin sa historical average return na 3%, magkano pagkatapos ng 1 taon, kamangha-mangha humigit kumulang 7,600,000 yen. Mahigit 3 beses. Kung ipagpatuloy sa loob ng 30 taon kabuuan na 3,500,600,000 yen ang invest, ay magiging 22,000 yen pagkatapos ng 30 taon.
mahigit 6 na beses. Ito ang magic ng compound interest. Habang lumalawak ang oras, lumalaki ng parang snowball ang pera. Ngunit may mahalagang bagay, huwag kailanman ibenta. May mga panahon na babagsak ng malaki. Tulad noong 2008 na naging kalahati. Kung matakot at ibenta sa panahong iyon, ma-5-fix ang pagkalugi. Kung magtiis, muling tataas. Sa aktual na pag-aaral, may kawili-wiling data. Ang mga taong nagsimulang mag-invest sa panahon ng krisis ay nakakuha ng pinakamalaking kita dahil nakabili sila ng mura. Ang mga taong nagkaroon ng lakas ng loob na bumili ng natatakot ang lahat at nagbebenta ay nakakuha ng malaking pera sa huli. Kaya ang pagbagsak ay pagkakataon. Tulad ng bargain sale, sa wakas ilang babala. Huwag kailanman mag-invest gamit ang utang. May mga taong humihiram sa bangko para bumili ng ETF ngunit ito ay lubhang mapanganib. Kung bumaba, kailangan pa ring bayaran ng interes sa utang at magiging doble ang pagkalugi. Siguraduhing tingnan ang fees. Magkakaiba ang fees sa bawat ETF. Ang SPY ay 0.09% ngunit may ilan na lampas 1%. Ang 1% ay mukhang maliit ngunit sa 20 taon o 2 taon ay malaking pagkakaiba. Matalino na pumili ng ETF na may pinakamababang fees hanggat maaari. Dapat malaman din ang tungkol sa buwis. Sa Japan, humigit kumulang 20% buwis sa kita mula sa investment. Ngunit kung gamitin ang NISA tax-free account system, magiging tax-free ang buwis na ito. Para sa mga baguhan, lubos na inirerekomenda na simula ng investment gamit ang NISA account. Bukod pa rito, dapat isipin ang exchange rate. Kapag bumibili ng US ETF, kailangang palitan ang yen sa dollar at patuloy na nagbabago ang exchange rate. Kapag malakas ang yen ay mas paborableng palitan sa dollar ngunit huwag masyadong mag-alala at subukang hulaan ng perpekto ang exchange rate. Sa long-term investment, hindi gaanong malaki ang epekto ng exchange rate. Huwag maging greedy. Kapag nakikita ang leveraged ETF na mukhang tumataas ng kahanga-hanga, gustong bumili. Ngunit mataas din ang panganib. Kahit ang basic index ETF lamang ay sapat na para makakuha ng magandang return. Huwag magpahalata sa salita ng mga nakapaligid. Kapag narinig na may isang taong malaking kita sa partikular na ETF, gustong bumili rin. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil kumita siya ay kikita ka rin. Mahalaga ang patuloy na pagsunod sa iyong plano ng matiyaga. Patuloy na mag-aral. Sa araw na ito ay natutunan ang basic ngunit marami pang dapat malaman. Magbasa ng libro, panoorin ang balita, panoorin ang ibang video at patuloy na mag-aral. Ang investment ay bagay na patuloy na pag-aaralan habang buhay. Sa buod ganito, ang ETF ay produkto na nagbebenta ng mga stock ng maraming kumpanya na nakapack sa isang basket, mas ligtas ng malaki kaysa sa pagbili ng isang stock. May 4 na uri index sector commodity bond. Ang leveraged at inverse ay mapanganib kaya iwasan. Para sa mga baguhan ng index ETF tulad ng SPY o QQQ ang pinakamainam. Sa kasaysayan, tumataas ito ng average na 10% kada taon at ligtas dahil diversified sa maraming kumpanya. Kung mag-accumulate ng kaunti-kunti kada buwan at invest ng long-term sa 20 taon o 30 taon, makakabuo ka ng malaking asset. Ang ETF ay hindi sprint kundi marathon. Huwag magmadali upang yumaman, dahan-dahan at matatag na umusad. Kahit magsimula sa 10,000 yen kada buwan pagkatapos ng 20 taon, ay posible ang lampas 20 milyon yen. Ito ang magic ng compound interest at ang kapangyarihan ng oras. Sana ang nilalaman ngayon ay maging unang hakbang sa pagbuo ng inyong asset.